Kung ikaw ay 50, 60, 70 taong gulang o higit pa, at tuwing umaga ay pakiramdam mo ang katawan mo ay matigas, mabigat, masakit, o mabagal, makinig ka ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay para sa iyo lamang at wala ng iba. Bago ang lahat, itigil muna ang video ng 1 segundo at mag-comment sa ibaba kung saan ka nanonood. Maaari ang iyong bansa, lungsod, o kahit ang iyong bayan. Gusto kong malaman kung saan nagmumula ang aking mga kababayan. Sige, ay type mo na ngayon. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit kailangan mong panoorin ang video hanggang sa katapusan. Kung aalis ka ng maaga, patuloy mong iisipin na normal lang ang paninigas ng katawan sa pagtanda. Kung mananatili ka, sa wakas mauunawaan mo kung bakit parang nakakandado ang iyong katawan sa umaga, kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong mga kasukasuan habang natutulog ka, at kung paano mo maibabalik ang kalayaan sa paggalaw. Natural lang, walang gamot, walang iniksyon, at walang mamahaling paggamot. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo. Bakit mas masakit ang katawan sa umaga pero humuhupa habang tumatagal ang araw? Bakit ang pagpapahinga minsan ay nagpapalala lang ng paninigas? Bakit parang tuyo, masikip, o kalawangin ang iyong mga kasukasuan paggising mo? At ang pinakamahalaga, kung ano ang dapat gawin bawat umaga para gumising kang mas maluwag, mas magaan, at mas kontrolado ang iyong katawan muli. Kung nasabi mo na sa sarili mo, ito na yata ay dahil sa pagtanda, o normal na lang ang sakit ngayon, o hindi na gumagana ang katawan ko, gusto kong mag-drop ka sa comment section ngayon. Maging tapat. Hindi ka nag-iisa. At hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw dahil wala nang nagsasabi sa iyo ng diretsyo. Ang paggising na matigas ang katawan ay hindi iyong kapalaran. Ito ay hindi isang sentensya sa buhay. At hindi mo lang kailangang tanggapin. Ang katawan mo ay nagpapadala ng mensahe tuwing umaga. Karamihan ay hindi pinapansin ito. Ngayon, sa wakas mauunawaan mo ito. Ang video na ito ay ginawa para sa mga nakatatanda na gustong manatiling independent, maliksi, at malakas, hindi lang basta mabuhay. Kung ito ang gusto mo, manatili ka, dahil ang matututuhan mo ay makakabago sa paraan ng iyong paggising at paggalaw magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka sa channel na Gintong Sustansya, at i-turn on ang notification bell. Ang channel na ito ay umiiral para sa isang dahilan lang, upang tulungan kang tumanda ng may lakas, dignidad, at kontrol sa katawan mo. Walang paligoy-ligoy. Walang shortcut. Tanging katotohanan at natural na solusyon na epektibo. Sa buong video na ito, hihilingin ko sa iyo na mag-comment dahil kapag nakisali ka, committed ka. At kapag committed ka, susunod ang katawan mo. Kaya kung may sasabihin ako na tumama sa iyo, sabihin mo sa comments. Kung sang-ayon ka sa isang punto, ipaalam mo sa akin. Hindi lang ito video, ikaw at ako ay magkasama sa prosesong ito. Manatili hanggang sa dulo. Huwag mag-skip. Dahil ang pinakamahalagang bahagi, ang bahagi na makakabago sa paggising mo tuwing umaga, ay naghihintay sa iyo. Ngayon, magsimula na tayo. Hayaan niyong sabihin ko ito ng malinaw, at gusto kong makinig ka muna ng walang emosyon. Tanggapin lang ang katotohanan. Ang paninigas ng katawan sa umaga ay hindi lang dahil sa pagtanda. Alam kong narinig mo na ang linyang ito ng maraming beses, tumatanda ka na, normal lang yan. Pero ang normal ay hindi nangangahulugang hindi maiiwasan, at ang karaniwan ay hindi nangangahulugang tama. Kung sinabihan ka na ang paninigas, pananakit, o hirap sa paggalaw sa umaga ay bahagi lang ng pagtanda, gusto kong mag-comment ka ng ngayon. Dahil tahimik nitong ninanakaw ang iyong kakayahang kumilos. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang pagtanda ay hindi otomatikong nagdudulot ng paninigas ng kasukasuan. Ang pagtanda ay hindi otomatikong nagdudulot ng pananakit ng kalamnan. Ang pagtanda ay hindi otomatikong nagpapalok ng katawan mo habang natutulog ka. Ang tunay na nangyayari ay ganito, humihina ang ilang sistema sa katawan, hindi dahil sa edad mismo, kundi dahil sa mga pagbabago na dumarating kasabay ng pagtanda. Ang iyong mga kasukasuan ay dinisenyo upang gumalaw ng maayos.
Hindi sila ginawa para maging tuyo, masikip, o parang kalawangin paggising mo. Kapag naramdaman mo ang paninigas, ito ay signal, hindi hatol. At heto ang hindi komportableng katotohanan, hindi ka pabagsak ng katawan mo. Ang katawan mo ay nag-a-adapt lamang sa kung paano mo ito inaalagaan. Kung ang pahayag na iyon ay ginawang hindi komportable ang pakiramdam mo, mag-drop ka ng. Ipinapakita ng pagka-discomfort mo na nakikinig ka. Paghiwa-hiwalayin natin ito ng simple. Noong mas bata ka pa, mabilis makabawi ang katawan mo. Maaari kang matulog ng kulang ang paggalaw, kumain ng hindi tama, at gagising ka pa rin na maayos. Pero pagkatapos ng 50, nawawala ang margin para sa pagkakamali. Maliit na pagkukulang ay nagkakaipon habang natutulog ka. Habang natutulog, lumalamig ang katawan mo. Nagpapahinga ang mga kalamnan. Humihinto ang galaw. Bumagal ang daloy ng dugo. Normal iyon. Pero sa mas batang katawan, sapat ang lakas ng recovery systems para makabawi. Sa tumatandang katawan, kailangan ng tulong ang mga sistemang iyon. Kung hindi sila matutulungan, gigising ka na matigas. Ang paninigas na iyon ay nagmumula sa tatlong pangunahing sanhi. Nabawasang lubrication ng kasukasuan. Masikip na kalamnan at connective tissue. Low-level inflammation na tahimik na naiipon sa gabi. Wala sa mga ito ang ipagtanda. Physiological responses lamang sila. Kung napansin mo na ang unang hakbang palabas ng kama ang pinakamahirap, pero habang gumagalaw ka ay bumubuti, mag-comment ka ng, tama iyon ngayon. Ang pattern na yun lang ay nagpapatunay na ang paninigas ay hindi permanente, sitwasyonal lang. Pag-isipan mo ito. Kung ang pagtanda mismo ang sanhi ng paninigas, lalo lang dapat itong lumala kapag gumagalaw ka. Pero bumubuti ito kapag gumagalaw ka. Ipinapakita nito ang isang makapangyarihang katotohanan, alam pa rin ng katawan mo kung paano gumaling, kailangan lang nito ng tamang signal. Heto kung saan madalas na natitigil ang maraming nakatatanda. Gigising silang matigas, makakaranas ng sakit, at pagkatapos ay mas kaunti ang galaw. Ang kaunting galaw ay nagdudulot ng mas matinding paninigas. Mas matinding paninigas ay nagdudulot ng mas maraming sakit sa susunod na umaga. At dahan-dahan, nabubuo ang isang cycle. Kung nakilala mo ang cycle na ito sa iyong buhay, mag-drop ng sa comments. Ang pagiging aware ay unang hakbang para maputol ang chain. Madalas tawagin ng mga doktor ito bilang abnormal degeneration. Pero hindi nito ipinaliliwanag kung bakit. Ang ibang seniors ay gumigising ng maluwag at maliksi. Ang iba ay gumigising ng matigas at nakalock. Ang ilan ay lumalala taon-taon. Ang ilan ay bumubuti ng malaki. Pareho ang edad. Iba ang resulta. Ipinapakita nito na mahalaga ang pag-uugali. Ang katawan mo ay tumutugon sa kung paano ka gumagalaw, paano ka naghidrata, paano ka kumakain, at paano ka nagpapahinga. Kapag nawawala o mali ang mga signal na iyon, lumilitaw ang paninigas bilang warning light. At heto ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang pag-ignore sa paninigas ay nagtuturo sa katawan mo na tanggapin ang paninigas. Nag-a-adapt ang nervous system sa paulit-ulit mong ginagawa. Kung maging routine ang paninigas, bubuo ang katawan mo sa paligid nito. Hindi dahil gusto nito, kundi dahil akala nito iyon ang gusto mong paraan ng pamumuhay. Kung tumama ito sa iyo, mag-comment ng. Hindi layunin ng chapter na ito na takutin ka. Layunin nito ay bigyan ka ng kapangyarihan. Dahil kapag naintindihan mo na ang paninigas ay mensahe, hindi sentensya, lahat ay nagbabago. Titigil kang matakot sa galaw. Titigil kang sisihin ang edad. Magsisimula kang kontrolin muli ang katawan mo. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo habang natutulog ka, at bakit tahimik na inihahanda ng gabi ang katawan mo para sa paninigas sa umaga, maliban kung kikilos ka sa tamang paraan. Manatili ka rito. Dito nagsisimula ang kaliwanagan. Ngayon, gusto kong maintindihan mo ang isang bagay na bihira lang naiisip ng karamihan.
Ang dahilan kung bakit ka gumigising na matigas ay halos walang kinalaman sa ginagawa mo sa araw, at halos lahat ay may kinalaman sa kung ano ang nangyayari sa katawan mo habang natutulog ka. At ito ay mahalaga, kaya manatiling nakatutok. Habang natutulog ka, dapat inaayos ng katawan mo ang sarili nito. Totoo iyon. Pero pagkatapos ng edad na 50, ang repair ay hindi otomatikong nagiging restoration. Kung mali ang kondisyon, ang pag-aayos ay nagiging paninigas. Kung hindi mo pa naisip ang pagtulog sa ganitong paraan, mag-comment ng hindi ko alam ito. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa gabi. Sa loob ng 6 hanggang 8 oras, karamihan ng katawan mo ay hindi gumagalaw. Walang paglalakad. Walang pag-stretch. Walang pressure sa kasukasuan. Lumalamig ang iyong mga kalamnan. Ang mga connective tissue mo, ligaments, tendons, fascia, ay bahagyang lumiit. Hindi ito problema sa mga batang katawan dahil mataas ang elasticity. Sa mga mas matatandang katawan, nababawasan ang elasticity. Ibig sabihin, kahit anong posisyon ang tinutulugan mo ng ilang oras, nag-a-adapt ang iyong mga tissue dito. Kung natutulog ka na nakakulong-kulong, nagiging masikip ang iyong balakang. Kung natutulog ka sa gilid, tumitigas ang iyong mga balikat. Kung nakahiga ka ng tuwid ng walang galaw, nawawala ang natural na motion ng iyong spine. Kung gumigising ka na may parehong matitigas na bahagi araw-araw, mag-comment ng hindi ito coincidence, ito ay adaptation. Ngayon, pag-usapan natin ang sirkulasyon. Habang natutulog ka, bumababa ang tibok ng puso. Bumababa ang presyon ng dugo. Bumagal ang daloy ng dugo sa mga kalamnan at kasukasuan. Normal iyon. Pero heto ang problema, dala ng dugo ang oxygen, nutrients, at init. Kapag kulang ang sirkulasyon, nagiging malamig at mas hindi flexible ang tissue. Ang malamig na tissue ay hindi gumagalaw ng maayos. Kaya ang unang galaw sa umaga ay masakit o limitado. Sinusubukan mong igalaw ang tissue na inactive, kulang sa sirkulasyon, at pinalamig ng ilang oras. Kung tama ang paglalarawan na ito, mag-comment ng iyan ang paliwanag. Ngayon, isang mahalagang punto na madalas nakakaligtaan ng karamihan. Hindi nag-lubricate ang iyong kasukasuan habang natutulog ka. Ang lubrication ng kasukasuan, synovial fluid, ay ginagawa lamang kapag gumagalaw ang joints. Walang galaw katumbas equals walang bagong lubrication. Kaya sa gabi, literal na natutuyo ang iyong kasukasuan. Isipin mo ang hinge ng pinto na hindi nagamit buong gabi. Ang unang galaw ay matigas. Pero kapag binuksan at isinara mo ng ilang beses, gumagalaw ito ng maayos. Ganon din ang mga kasukasuan mo. Kung bumubuti ang paninigas mo kapag gumagalaw ka, mag-comment ng ipinapakita nito na hindi sira ang joint, kulang lang sa lubrication. Ngayon, pag-usapan natin ang inflammation habang natutulog ka. Hindi nagpapahinga ang inflammation kahit natutulog ka. Sa katunayan, madalas tumaas ang inflammatory chemicals sa gabi, lalo na kung kumakain ka ng huli. Kumakain ka ng matamis o processed na pagkain. Dehydrated ka. Nasa ilalim ka ng stress. Nagiging sanhi ang inflammation ng pamamaga. Pinapataas ng pamamaga ang pressure sa loob ng kasukasuan at soft tissues. At pinipigilan ng pressure ang galaw. Kaya gigising ka na pakiramdam mo ay masikip, namamaga, o masakit. Kung gigising ka minsan na may namamagang mga daliri, matitigas na tuhod, o masakit na balikat, mag-comment ng iyan ako. Heto ang pinakamahalagang bahagi. Hindi sinusubukan ng katawan mo na saktan ka sa umaga. Simple lang, gumigising ito mula sa mahabang oras ng kawalang galaw ng walang tamang tools para makabalik sa maayos na paggalaw. At ang karamihan ng seniors ay nagkakamali, tinatrato nila ang paninigas sa umaga bilang senyales na dapat kumilos ng mas kaunti. Pero ang paninigas ay humihiling ng kabaligtaran, banayad at maingat na galaw. Ang pagtulog ay hindi kaaway. Ang kawalang galaw ng walang paghahanda ang kaaway. Kapag naintindihan mo ang nangyayari sa gabi, titigil kang matakot sa katawan mo sa umaga. Titigil kang isipin na may mali sa'yo.
Sisimulang tumugon ang katawan mo ng tama. At sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang nakatagong puwersa na nagpapalala ng paninigas habang tumatanda, inflammation, at kung bakit karamihan ay hindi namamalayang pinapalakas nila ito. Manatili ka rito. Dito nagsisimula ang pagkaintindi. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang tunay na kalaban. Hindi ang edad. Hindi ang kahinaan. Hindi ang wear and tear. Ang tunay na dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang gumigising na matigas ay chronic inflammation. At dito madalas nagiging hindi komportable ang karamihan dahil ang inflammation ay hindi sumisigaw. Bulong lang ito. Dahan-dahan itong lumalakas. Tahimik. Araw-araw. Kung hindi ka pa nasabihan na ang inflammation ay nakakaapekto sa paninigas mo, mag-comment ng hindi ako nasabihan. Heto ang katotohanan. Ang inflammation ay defense system ng katawan mo. Kapag naputol mo ang balat, tumutulong ang inflammation para gumaling ka. Ang ganitong klase ng inflammation ay mabuti. Pero ang nangyayari sa maraming nakatatanda ay low-grade, constant inflammation. Hindi sapat para dalhin ka sa ospital, pero sapat para dahan-dahang patigasin ang iyong mga kasukasuan, higpitan ang mga kalamnan, at agawin ang iyong mobility. At dahil tahimik ito, iniugnay ng mga tao sa pagtanda. Kung nasabi mo na minsan, hindi naman ganun kalala, kakayanin ko na lang mag-comment ng. Iyan ang paraan ng inflammation para manalo. Pag-usapan natin kung ano ang ginagawa ng inflammation sa katawan mo. Pinapataas ng inflammation ang fluid sa loob ng kasukasuan. Ang pressure na iyon ang dahilan kung bakit nagiging masikip, namamaga, o masakit ang joints kapag gumagalaw ka. Pinapabago-bago rin ito ang connective tissue, ginagawang mas makapal at mas hindi flexible. Kapag makapal ang tissue, hindi ito dumudulas ng maayos, ginagalaw ang katawan ng may pagtutol. Kaya ang inflammation ay nagdudulot ng ganito. Matitigas na daliri sa umaga. Masikip na tuhod kapag tumatayo. Likod na parang locked. Balikat na ayaw buhatin. Kung pamilyar ang ilan sa mga ito sa'yo, mag-comment ng iyan ako. Heto ang delikadong bahagi. Pinakamataas ang inflammation kapag inactive ka. Ibig sabihin, madalas na tumatindi ito sa gabi. Matutulog ka ng maayos pero gigising ka na mas masakit o mas matigas. Kung ito ang nangyayari sa iyo, mag-comment ng. Ngayon, pag-usapan natin kung saan nanggagaling ang inflammation, dahil dito, bumabalik ang kontrol sa iyong mga kamay. Pinapalakas ng chronic inflammation ang mga sumusunod. Sobrang asukal. Processed foods. Refined carbohydrates. Seed oils. Late night eating. Hindi tamang hydration. Chronic stress. Kawalan ng daily movement. Wala sa mga ito ang dulot ng edad. Sanhi ito ng mga nakasanayan. Kung nakikilala mo kahit isa sa mga ito sa buhay mo, mag-comment ng nakikita ko ito. Heto ang isang napakahalagang punto. Maraming nakatatanda ang nakatuon lang sa sakit. Pero ang sakit ay resulta lang. Ang inflammation ng proseso na nangyayari sa ilalim. Madalas ang mga doktor ay nagrereseta ng painkillers na pinapatahimik ang alarm, pero ang apoy ay patuloy na nagliliyab. Kaya bumabalik ang paninigas tuwing umaga. Kung hindi na solusyonan ng gamot ang paninigas mo, mag-comment ng bumabalik ito. Ngayon, makinig ng mabuti. Ang inflammation ay tumutugon ng napakabilis kapag inalis mo ang nagpapalakas nito at idinagdag mo ang nagpapakalma. Mas mabilis kaysa sa iniisip mo. Minsan, sa loob ng ilang araw. Gusto ng katawan mo ng balanse. Laging sinusubukan nitong magpagaling. Pero kailangan nito ng kooperasyon. Kung naramdaman mo na ang katawan mo ay kumakampi laban sa iyo, mag-comment ng. Dahil sa katotohanan, kumakampi ito para sa iyo, nag-o-overwhelm lang. Heto ang emosyonal na katotohanan na bihira pag-usapan. Ang pamumuhay na may inflammation ay nakakabawas ng kumpiyansa. Pinagdududa nito ang lakas mo. Pinipigilan kang gumalaw. At ang hesitation na iyon ay lumilikha ng mas matinding paninigas.
Nagpapalakas ang takot at inflammation sa isa't isa. Kung natakot ka ng gumalaw dahil sa sakit, mag-comment ng hindi ka mahina. Tao ka lang. Pero heto ang pag-asa. Ang inflammation ay hindi permanente. Hindi ito nakatadhana. Tumutugon ito. At kapag bumaba ang inflammation, susunod ang paninigas. Ibig sabihin, hindi sira ang katawan mo. Inflamed lang ito. At ang inflammation ay pwedeng baguhin. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang isang bagay na bihira turuan ang mga nakatatanda, joint lubrication, bakit tuyo ang kasukasuan mo sa umaga, at bakit ang galaw lang ang natural na paraan para maibalik ang smooth motion. Manatili ka rito. Mas malapit ka sa kaliwanagan kaysa sa iniisip mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na bihira ipaliwanag ng malinaw, pero kontrolado nito kung paano pakiramdam mo ang katawan mo tuwing umaga. Joint lubrication. Kung hindi ka pa narinig ng doktor tungkol dito ng detalyado, mag-comment ng hindi na ipaliwanag. Sa loob ng bawat malusog na kasukasuan, tulad ng tuhod, balakang, balikat, daliri, at gulugod, ay may espesyal na likido na tinatawag na synovial fluid. Hindi lang basta nandyan ang likidong ito, may trabaho ito. Ito ay nagbabawas ng friction, pinapakain ng cartilage, sumisipsip ng shock, nagbibigay daan sa maayos at walang sakit na galaw. Kung kulang ang likidong ito, hindi dumudulas ang joints, naggra-grind ito. Heto ang mahalagang bahagi na bihira alam ng mga nakatatanda. Hindi gumagawa ng synovial fluid ang katawan mo habang nagpapahinga ka. Gumagawa lang ito kapag gumagalaw ka. Ibig sabihin, walang galaw katumbas equals walang lubrication. Pag-isipan mo ito sandali. Kung bago sa'yo ito, mag-comment ng hindi ko alam ito. Ngayon, ikonekta natin ang mga dots. Natutulog ka ng 6-8 oras. Sa oras na yon, halos hindi gumagalaw ang joints mo. Mabagal ang paggawa ng fluid. Ang fluid na nandyan na ay nagiging mas malapot. Natutuyo ang joints. Tapos dumating ang umaga. Tumayo ka. Gumalaw. At bigla, pakiramdam mo matigas, masikip o masakit ang katawan mo. Ang sakit na yon hindi dahil sira ang joints. Ito ay dryness. Kung humupa ang paninigas mo pagkatapos ng ilang minutong galaw, mag-comment ng ipinapakita nito na gumagana pa rin ang joints, kulang lang sa lubrication. Ngayon, heto ang pagkakamali ng marami. Nararamdaman nila ang paninigas, iniisip na may sira, at iniiwasan ang galaw. Pero kapag iniiwasan ang galaw, lalong bumababa ang lubrication. At mas mababang lubrication katumbas equals mas paninigas sa susunod na umaga. Dito nagsisimula ang downward spiral. Kung mas kaunti kang gumagalaw dahil sa paninigas, mag-comment ng iyan ako. Mahalagang maging aware. Heto ang isang imahe na hindi mo makakalimutan. Isipin mo ang sponge. Kapag tuyo, matigas at brittle ito. Kapag piniga mo sa tubig, nagiging malambot at flexible. Ganon din ang cartilage mo. Gumagalaw ang fluid sa cartilage sa bawat paggalaw, nagdadala ng nutrients at moisture. Kung walang galaw, nagugutom ang cartilage. Kaya hindi lang pahinga ang kailangan ng joints, kailangan nila ng regular loading at release. Kung naintindihan mo ang paghahambing na ito, mag-comment ng naintindihan ko na. Ngayon, pag-usapan natin ang edad. Habang tumatanda, nagiging hindi kasing epektibo ng katawan ang pagpapanatili ng moisture. Mas mabilis matuyo ang tissue. Mabagal ang recovery. Hindi ibig sabihin nito humihinto ang lubrication, kailangan lang nito ng mas madalas na paalala. Ang maliliit na galaw na madalas gawin ay mas epektibo kaysa sa malalaki na paminsan-minsan lang. Kung palagi mong iniisip na ipunin ang galaw sa halip na gawin araw-araw, mag-comment ng heto pa ang isa pang pagkakamali ng marami. Iniisip nila na sapat ang joint supplements para ayusin ang lubrication. Nakakatulong ang supplements pero kung walang galaw, walang silbi. Kailangang ma-stimulate ang joints para masipsip ang nutrients.
Ang galaw ang susi para mabuksan ang pinto. Kung nakatake ka ng supplements pero walang resulta, mag-comment ng walang pagbabago. Ito ang paliwanag kung bakit. Ngayon makinig ng mabuti dahil mahalaga ito. Ang joint lubrication ay hindi tungkol sa matinding ehersisyo. Ito ay tungkol sa consistency at gentle motion. Kailangang ipaalala sa joints araw-araw na nilikha sila para gumalaw. Kapag huminto ka sa pagpapadala ng signal na iyon, nag-ipon ng fluid ang katawan. Kapag regular mo itong pinapadala, magbibigay ang katawan ng maayos. Ang katawan mo hindi matigas ang ulo. Ito ay matipid at maayos. Kung naiintindihan mo ito, mag-comment ng heto ang emosyonal na katotohanan. Maraming nakatatanda ang natatakot na ang galaw ay magpapasira ng joints. Pero ang joints ay ginawa para gumalaw. Ang kawalan ng galaw ang nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa galaw mismo. Kung natakot ka minsan na baka lumala ang sitwasyon kapag gumalaw, mag-comment ng natakot ako. Ang pag-unawa sa lubrication ay nagbabago ng pananaw mo sa paninigas. Hindi mo na ito nakikita bilang warning para huminto. Nagsisimula mo itong makita bilang paalala para magsimula ng banayad. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang isa sa pinakamalaking rikis na nakakasama sa mga nakatatanda ngayon, ang paniniwala na kapag mas nagpahinga ka, mapoprotektahan ang katawan. Sa katotohanan, kadalasan, kabaligtaran ang nangyayari. Manatili ka rito. Dito nagsisimula ang pagbabago ng mindset at ang paggaling. Ngayon, kailangan nating harapin ang isa sa pinakadelikadong paniniwala na ibinibigay sa mga nakatatanda. Magpahinga ka lang. Parang maaalagaan ka. Parang ligtas. Pero para sa maraming tao, tahimik nitong sinisira ang mobility. Kung sinabihan ka ng doktor, pamilya, o kahit ng sarili mong isip na magpahinga dahil sa paninigas o sakit, mag-comment ng sinabihan akong magpahinga. Heto ang matinding katotohanan. Ang sobrang pahinga ay hindi nagpapagaling ng paninigas. Ito ay lumilikha ng paninigas. Ang katawan mo hindi parang makina na nasisira kapag ginamit. Ito ay buhay na sistema na nag-a-adapt sa hinihiling mo. At kapag inutusan mo itong magpahinga ng sobra, nag-a-adapt ito sa pamamagitan ng pagiging mas hindi flexible. Kung hindi komportable sa iyo ang ideyang ito, mag-comment ng ipinapakita nito na kinakalaban ang lumang paniniwala. Heto ang malinaw na paliwanag. Gumagamit ang mga kalamnan para mag-contract at mag-relax. Kapag hindi ginagamit, lumiliit ang mga kalamnan. Ang lumiliit na kalamnan ay humihila sa kasukasuan. Ang hinila na kasukasuan ay nagiging masikip at masakit. Iyan ang paninigas. Gumagana rin ng ganun ang connective tissue, fascia, tendons, at ligaments. Kapag walang galaw, tumitigas at tumitibay ang tissue. Ang matigas na tissue ay humahadlang sa galaw. Ito ay hindi dahil sa pagtanda. Ito ay dahil sa hindi paggamit ng katawan. Kung mas madalas kang nakaupo o nakahiga sa mga nakaraang taon, mag-comment ng madaming upo ako. Walang hatol, katotohanan lang. Heto ang pwedeng makulong ka. Nararamdaman mo ang sakit. Nagpapahinga ka para iwasan ang sakit. Mas tumitigas ang katawan mo. Mas nararamdaman mo ang sakit. At dahan-dahan, ang pahinga ay nagiging habit, hindi recovery tool. Kung nakikilala mo ang cycle na ito, mag-comment ng may purpose ang pahinga, pero tamang paggamit lang. Ang pahinga ay para sa recovery pagkatapos ng galaw, hindi pamalit sa galaw. Isipin mo ito. Kapag huminto kang gamitin ang wika, nakakalimutan mo ito. Kapag huminto kang gamitin ang kalamnan, nakakalimutan nitong gumalaw. Literal na nawawala sa nervous system mo ang mapa ng galaw. Kung naintindihan mo ito, mag-comment ng malinaw na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang takot. Maraming nakatatanda ang nagpapahinga dahil natatakot sa injury. Natatakot sa pagbagsak. Natatakot na lumala ang sitwasyon. Naiintindihan ang takot, pero delikado kapag ito ang nagkokontrol sa desisyon mo. Ang takot ay nagdudulot ng pag-iwas.
Ang pag-iwas ay nagdudulot ng paninigas. Ang paninigas ay nagdudulot ng mas mataas na panganib sa pagbagsak. At lumalakas ang cycle. Kung nakaranas ka ng takot na humadlang sa galaw mo, mag-comment ng hindi ka mahina, maingat ka lang. Pero dapat ang pag-iingat ay gabay, hindi paralisis. Heto ang hindi sinasabi ng karamihan. Ini-interpret ng katawan ang kawalan ng galaw bilang senyales na hindi na kailangan ang galaw. Kaya binabawasan nito ang lakas, balance, at flexibility. Sa madaling salita, kapag sobra ang pahinga, sinasabi mo sa katawan mo na mas mabilis kang tumanda. Kung tumama sa iyo ang pahayag na ito, mag-comment ng hindi ko alam yon. Ngayon, heto ang turning point. Ang kabaligtaran ng nakakasirang pahinga ay hindi matinding ehersisyo. Ito ay intensyonadong galaw. Maliit na galaw. Madalas na galaw. Ligtas na galaw. Sinasabi nito sa katawan, kailangan pa rin kita. Kung iniisip mo na ang ehersisyo ay dapat mahirap para epektibo, mag-comment ng ganyan ang iniisip ko. Ito ang paniniwala na humahadlang sa maraming nakatatanda na magsimula. Ang layunin ay hindi tuloy-tuloy na pagtitiis sa sakit. Ang layunin ay ibalik ang galaw sa katawan. Kapag gumalaw ka ng banayad pero tuloy-tuloy, nagre-lubricate ang joints. Humahaba ang kalamnan. Bumubuti ang daloy ng dugo. Bumababa ang inflammation. Ang galaw ay nagiging gamot. Kung napansin mo na mas magaan ka pagkatapos ng banayad na galaw, mag-comment ng iyan ang paraan ng katawan mo para magpasalamat. Heto ang emosyonal na katotohanan. Parang ligtas ang pahinga sa ngayon. Parang delikado ang galaw sa ngayon. Pero sa paglipas ng panahon, ninakaw ng pahinga ang independence. Pinoprotektahan ng galaw ang independence. Kung mahalaga sa iyo ang independence, mag-comment ng mahalaga. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang mga morning habits na tahimik na nagpapalala ng paninigas, mga ginagawa ng maraming nakatatanda araw-araw nang hindi nila alam ang pinsala. Manatili ka rito. Natututo ka kung paano muling makuha ang kontrol sa katawan mo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang napakahalagang bagay, dahil maraming nakatatanda ang tahimik na nagpapalala sa kanilang paninigas sa umaga nang hindi nila alam. Hindi dahil pabaya sila. Hindi dahil tamad sila. Kundi dahil walang nagturo sa kanila kung ano ang hindi dapat gawin sa umaga. Kung hindi ka pa natutunang gumalaw ng ligtas pagkatapos gumising, mag-comment ng walang nagturo sa akin. Ang katawan mo sa umaga hindi pareho ng katawan mo sa tanghali. Mas malamig. Mas matigas. Mas kulang sa lubrication. Mas mabagal gumalaw. At marami pa rin ang inaasahan itong agad gumana. Diyan nagsisimula ang problema. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ay manatili sa kama ng matagal pagkatapos gumising, nag-scroll sa phone, nanonood ng o nakahiga lang, hinihintay na gumaling ang katawan. Heto ang katotohanan, hindi kusang nawawala ang paninigas. Ang pananatiling hindi gumagalaw ay sinasabi sa katawan mo, ayos lang ito. Manatiling nakalock. Mas matagal kang mananatiling nakahiga, mas nag-a-adapt ang tissue mo sa kawalan ng galaw. Kung madalas kang nakahiga pa pagkatapos gumising, mag-comment ng ganyan ako. Ito ay awareness, hindi hatol. Isa pang pagkakamali ay ang kabaligtaran, biglang pagtalon sa kama. Malalamig na kasukasuan. Tuyong joints. Masikip na kalamnan. At biglang ibinubuhat mo ang buong timbang ng katawan mo. Ngayon, ang mahirap na bahagi. Maraming nakatatanda ang kumakain ng ganitong pagkain, hindi dahil gusto nila, kundi dahil madali, pamilyar, o nagbibigay ng comfort. Ang pagkain ay nagiging emotional support. Kung naging comfort ang pagkain para sa'yo, mag-comment ng ikaw ay tao lamang. Pero kadalasan, ang comfort foods ay may kapalit, hindi komportableng katawan sa umaga. Ngayon, pag-usapan natin ang kabilang panig, mga pagkain na lumalaban sa paninigas. May mga pagkain na aktibong nagpapababa ng inflammation, sumusuporta sa joints, at tumutulong sa recovery ng tissue habang natutulog ka.
Kasama rito, fatty fish gaya ng sardinas o salmon, leafy greens, turmeric at ginger, olive oil, berries, nuts sa moderation. Kung kumakain ka ng kahit isa, mag-comment kung alin. Ang mga pagkain ito ay nakakatulong dahil pinapababa ang inflammatory chemicals, pinapabuti ang circulation, sinusuportahan ang cartilage health, tinutulungan ang joints na manatiling hydrated. Ang pagkain ay hindi lang fuel, ito ay repair material. Ngayon, isang bagay na madalas hindi alam ng marami. Ang pagkain ng late sa gabi ay nagpapalala ng paninigas sa umaga. Ang late meals ay nagpapanatili ng mataas na insulin. Ang mataas na insulin ay nagpapataas ng inflammation. Ang inflammation ay nagpapalala ng joint stiffness habang natutulog. Kung kumakain ka ng late dinner o snacks, mag-comment ng late ako kumain. Kailangan ng katawan mo ng oras para mag-repair habang natutulog, hindi para mag-digest ng mabigat na pagkain. Ngayon, pag-usapan natin ang hydration muli, ngunit sa pamamagitan ng pagkain. Maraming nakatatanda ang hindi umiinom ng sapat na tubig, pero hindi rin kumakain ng water-rich foods. Ang dehydrated tissue ay nagiging stiff tissue. Mga pagkain tulad ng gulay, prutas, soups, at broths ay tumutulong mag-hydrate ng joints mula sa loob. Kung hindi ka madalas kumain ng gulay, mag-comment ng hindi ako madalas kumain. Ngayon, isang makapangyarihang mindset shift. Hindi mo kailangan ng perfect diet. Kailangan mo lang ng maliit, consistent na improvements. Isang sugary snack less. Isa pang gulay sa pagkain. Mas maagang dinner. Ang mga pagbabago na ito ay madaling sumunod at mabilis magbunga. Kung iniisip mo na dapat extreme bago magbago, mag-comment ng ganon ang iniisip ko. Tumutugon ang katawan mo sa direksyon, hindi sa perfection. Emosyonal na katotohanan. Maraming nakatatanda ang iniisip na wala na silbi ang pagkain sa edad nila. Iniisip nila, ano bang silbi ngayon? Kung naranasan mo yon, mag-comment ng. Pero ang katotohanan, mas mahalaga ang pagkain ngayon, hindi mas kaunti. Kailangan ng katawan mo ng mas maraming suporta, hindi stress. Ang joints mo ay hindi alam ang edad mo. Alam nila ang environment mo. At ang pagkain ay malaking bahagi ng environment na yon. Kung gusto mong suportahan ang joints mo sa halip na labanan sila, mag-comment ng gusto ko yon. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na bihirang mapag-usapan, ang emosyonal na bahagi ng paninigas. Takot, frustration, at stress ay lahat nagpapahigpit sa katawan sa mga paraan na hindi alam ng karamihan. Manatili ka rito. Dito nagsisimula ang paggaling na lampas sa pisikal. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na madalas iwasan ng karamihan, pero maaaring pinakamahalagang bahagi ng paninigas na hindi ipinaliwanag ng iba. Ang emosyon mo ay nakatira sa katawan mo. Kung hindi mo pa naisip ang paninigas sa ganitong paraan, mag-comment ng hindi ko naisip iyon. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Ang paninigas ay hindi lang mekanikal. Ang katawan at isip ay hindi hiwalay na sistema. Isa itong pag-uusap. Para sa maraming nakatatanda, ang paninigas ay may kasamang takot, frustration, at grief. Takot sa sakit. Takot sa pagkahulog. Takot maging dependent. Frustration dahil hindi na gumagalaw tulad dati. Pagdadalamhati para sa katawan na dati mong meron. Kung may narinig kang pamilyar sa mga damdaming ito, mag-comment ng hindi ka nag-iisa. Narito ang nangyayari sa emosyonal na aspeto. Gumigising ka na matigas. Inaasahan mo ang sakit. Ang katawan mo ay nagbabrace. Ang pagbabrace na ito ay nagpapahigpit sa muscles bago ka pa man gumalaw. Ang trabaho ng nervous system ay protektahan ka. Kapag nakaramdam ito ng banta, pisikal o emosyonal, pinapataas nito ang muscle tension. Ang tension ay nagpapababa ng galaw. Ang mababang galaw ay nagpapalala ng paninigas. Ito hindi kahinaan. Ito ay survival.
Kung napansin mo na ang stress ay nagpapahigpit sa katawan mo, mag-comment ng napapansin ko iyon. Ngayon, isang makapangyarihang punto. Ang katawan mo hindi nagkakaiba sa emotional at physical danger. Ang takot sa sakit ay nag-a-activate ng parehong protective response tulad ng totoong injury. Kaya kapag lumalapit ka sa galaw ng may takot, nagpapahigpit ang katawan mo bago pa man mangyari ang anuman. Kung naipaliwanag nito kung bakit minsan pakiramdam mo, lock, ang katawan mo, mag-comment ng. Pag-usapan natin ang discouragement. Maraming seniors ang sumusubok ng isang bagay, nakakaranas ng sakit, at nagdedesisyon. Hindi ito para sa akin. Ang disappointment na yon ay nagtuturo sa katawan na huminto sa pagsubok. Kung naranasan mo ang discouragement pagkatapos subukang gumalaw, mag-comment ng nangyari yon sa akin. Ang katawan ay mas natatandaan ang failure kaysa sa success. Kaya mas mahalaga ang consistency kaysa intensity. Ngayon, pag-usapan natin ang identity. Maraming seniors ang tahimik na tinatanggap ang bagong identity. Stiff na ako ngayon. Fragile na ako ngayon. Kapag nasettle ang identity na yon, ina-adjust ng katawan ang sarili upang tumugma dito. Kung tinag mo ang sarili mo bilang mahina, stiff, o matanda, mag-comment ng. Ang awareness ang unang hakbang sa pagbabago. Narito ang katotohanan na hindi sinasabi ng iba. Ang katawan mo naniniwala sa ipinapakita mo sa kanya ng paulit-ulit, hindi sa sinasabi mo. Kung bawat galaw mo ay maingat, takot, o pagmamadali, nananatiling guarded ang katawan. Pero kapag calm, gentle, at confident ang galaw, natututo ang katawan ng safety. Kung hindi mo pa naisip ang galaw bilang komunikasyon, mag-comment ng hindi ko naisip iyon. Ngayon, dito nagiging kapangyarihan ang emosyon. Kapag gumalaw ka ng may pasensya, sinasabi mo sa nervous system, ligtas ako. Kapag huminga ka ng malalim, sinasabi mo, okay ako. Kapag huminto bago sumakit, sinasabi mo, nakikinig ako. Sa paglipas ng panahon, lumalambot ang katawan. Kung gusto mong magtiwala muli ang katawan mo sa'yo, mag-comment ng gusto ko yon. Pag-usapan natin ang stress. Ang chronic stress ay nagpapanatili ng mataas na cortisol. Ang mataas na cortisol ay nagpapataas ng inflammation. Ang inflammation ay nagpapalala ng paninigas. Pinapahigpit ng stress ang jaw, shoulders, neck, at back. Maraming nakatatanda ang nagdadala ng dekadang stress sa mga lugar na ito. Kung laging matigas ang balikat o leg mo, mag-comment ng. Ang pagpapalaya sa paninigas ay nangangailangan ng pagpapalaya sa pressure, hindi lang pag-stretch ng muscles. Ngayon, isang napakahalagang punto. Hindi mo kailangang labanan ang katawan mo. Kailangan mo lang ibalik ang tiwala dito. Ang pakikipaglaban ay nagdudulot ng tension. Ang tiwala ay nagdudulot ng relaxation. Kung tumama sa emosyon mo ang pahayag na yon, mag-comment ng. Ang katawan mo hindi kakaaway. Ginagawa nito ang makakaya base sa signals na natatanggap nito. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pinakamadalas na undervalued factor, consistency, at bakit mas mahalaga ang maliit na daily actions kaysa anumang sinubukan mo dati. Manatili ka rito. Mas malapit ka na sa pagbabago kaysa sa iniisip mo. Ngayon, narating na natin ang bahagi na nagpapasya kung ang lahat ng natutunan mo ay talagang gagana o unti-unting mawawala. Consistency. Hindi motivation. Hindi willpower. Consistency. Kung sinimulan mo na ang isang bagay pero tumigil pagkatapos ng ilang araw o linggo, mag-comment ng tumigil ako. Hindi ito kabiguan, tao lang tayo. Narito ang katotohanan na madalas ay ayaw pakinggan ng marami. Ang katawan hindi nagbabago dahil sa isang beses na ginawa mo. Nagbabago ito dahil sa madalas mong ginagawa. Ang paninigas hindi biglang lumitaw. Dahan-dahan itong nabuo sa pamamagitan ng mga buwan at taon ng paulit-ulit na pattern. At mababawi rin ito sa parehong paraan sa pamamagitan ng paulit-ulit, banayad na signal. Kung naintindihan mo ito, mag-comment ng. Maraming nakatatanda ang naghihintay ng motivation bago kumilos.
Pero hindi maaasahan ang motivation, lalo na kapag may sakit. Galaw muna. Mas magandang pakiramdam pagkatapos. Kung naghihintay ka na mas maramdaman mo bago kumilos, mag-comment ng "naghihintay ako". Ang habit na iyon ang nagpapahinto sa maraming tao. Pag-usapan natin kung bakit napakalakas ng consistency. Ang nervous system mo ay natututo sa pamamagitan ng repetition. Kapag inuulit mo ang isang galaw ng kalmado at ligtas, tinatanggap ng katawan mo ito bilang safe. Kapag madalas itong naramdaman na ligtas, mas kaunti ang guarding. Ang guarding ay paninigas. Kung hindi mo pa naisip na ang paninigas ay guarding, mag-comment ng hindi ko alam yon. Narito ang isang kritikal na punto. Ang consistency hindi ibig sabihin ng marami. Ibig sabihin nito ay sapat araw-araw. 5 minuto bawat araw ay mas epektibo kaysa 1 oras isang beses sa isang linggo. Kung sinubukan mo nang gawin ang sobra-sobra sa isang pagkakataon, mag-comment ng maliit na aksyon bumababa ng resistance. Mas tinatanggap ng katawan. Kapag tinatanggap ng katawan, nag-a-adapt ito. Ang adaptation ang dahilan kung bakit nawawala ang paninigas. Isa pang karaniwang pagkakamali ng maraming nakatatanda. Sinusukat nila ang progreso sa sakit lamang. Ang sakit ay pataas at pababa. Naapektuhan ng tulog, stress, panahon, at mood. Kapag sakit lang ang batayan, nagdudulot ito ng frustration. Mas magandang paraan ng pagsukat. Mas madaling gumalaw. Mas mabilis tumayo. Mas kaunting warm-up time. Mas tiwala sa sarili. Kung napansin mo ang kahit maliit na progreso dati pero hindi pinansin, mag-comment ng hindi ko pinansin. Ang progreso bumulong bago magsalita ng malakas. Pag-usapan natin ang patience. Ang pagpapagaling ng paninigas hindi tungkol sa bilis, kundi sa direksyon. Kung tama ang direksyon mo, gagawin ng oras ang trabaho. Kung naging impatient ka sa katawan mo, mag-comment ng ang katawan mo hindi mabagal, ito ay maingat at kumpleto. Narito ang emosyonal na katotohanan. Maraming nakatatanda ang tumitigil sa consistency dahil pakiramdam nila mag-isa sila. Walang nakakapansin sa kanilang effort. Walang nakaka-encourage. Kaya tahimik silang sumusuko. Kung naramdaman mo na walang nakakita sa iyong pinaghirapan, mag-comment ng pero nakikita ito ng katawan mo. Bawat banayad na galaw ay nare-record. Bawat hininga mahalaga. Bawat araw ay mahalaga. Ang consistency ay isang kilos ng self-respect. Kung tumama sa iyo ang pahayag na iyon, mag-comment ng tama iyon. Narito ang isang makapangyarihang mindset shift. Sa halip na tanungin, maayos ba ako nito? Tanungin, magagawa ko ba ito muli bukas? Kung ang sagot, nasa tamang landas ka. Kung naghahanap ka ng milagro imbes na sistema, mag-comment ng naghahanap ako ng milagro. Walang milagro. May method. At ang method ay magpakita araw-araw kahit na parang invisible ang progreso. Ito ang paraan kung paano pinoprotektahan ang independence. Ito ang paraan kung paano na ibabalik ang confidence. Ito ang paraan kung paano nawawala ang hawak ng paninigas. Sa huling bahagi, kakausapin kita ng diretsyo, hindi tungkol sa joints o muscles, kundi sa buhay mo, independence mo, at kinabukasan mo. Manatili ka rito. Mahalaga ang mensaheng ito. Kung nandito ka pa, gusto kong maunawaan mo ang isang napakahalagang bagay. Hindi ka nanatili ng aksidente. Nanatili ka dahil may bahagi sa iyo na naniniwala pa rin na maaari pang magbago ang iyong katawan. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa iniisip mo. Sa loob ng maraming taon, maraming nakatatanda ang tahimik na tinuturuan na asahan ang kaunti sa buhay. Kaunting galaw. Kaunting kalayaan. Kaunting tiwala sa sarili. Kaunting independence. At dahan-dahan, nagiging katotohanan ang inaasahan. Pero makinig ka sa akin ng mabuti ngayon. Ang iyong kinabukasan ay hindi nakadepende sa iyong edad. Nakadepende ito sa gawin mo araw-araw. Ang paninigas ay hindi lang tungkol sa joints at muscles.
Ito ay tungkol sa kung gaano pa karaming buhay ang handa mong dalawin. Kung naranasan mo na pakiramdam na lumiliit ang buhay mo dahil sa paninigas ng katawan, mag-comment ng hindi ka mahina sa pakiramdam na yon. Ngunit narito ang katotohanan na bihira sabihin ng iba. Sa bawat pagkakataong pinipili mo ang banayad na galaw kaysa sa takot. Sa bawat pagkakataong uminom ka ng tubig kaysa baliwalain ang katawan mo. Sa bawat pagkakataong tumayo ka ng kaunti ng mas tuwid. Sa bawat pagkakataong huminga ka kaysa magtensyon. Pinipili mo ang iyong sarili. Sinasabi mo sa katawan mo, hindi pa ako tapos. Kung tumama sa iyo ang pangungusap na yon, mag-comment ng hindi pa ako tapos. Hindi mo kailangan bumalik sa pagiging bata. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan gumalaw gaya ng iba. Kailangan mo lang gumalaw ng mas mahusay kaysa kahapon. At nagsisimula iyon sa sandali matapos ang video na ito. Gusto kong tandaan mo ito. Ang katawan mo ay nakikinig sa mga habit mo sa loob ng dekada. Ngayon, nakikinig ito sa mga bagong tagubilin. At ito ay tutugon. Dahan-dahan. Tahimik. Tapat. Kung nakaramdam ka man lang ng maliit na spark ng pag-asa ngayon, mag-comment ng mahalaga ang spark na yon. Ngayon, bago ka umalis, ito ay mahalaga. I like ang video na ito. Ang isang maliit na aksyon na yon ay makakatulong na maabot ang mensaheng ito sa iba pang nakatatanda na gumigising na stiff, frustrated, at naniniwala na wala nang magbabago. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay nandito upang samahan ka, araw-araw, patungo sa lakas, galaw, at independence. Walang takot. Walang kalokohan. Lamang katotohanan at suporta. At isang huling bagay, gusto kong marinig muli mula sa iyo. Mag-comment sa ibaba kung saan ka nanonood. Bansa. Lungsod. Bayan. Kahit saan. Dahil ito ay hindi lang isang video. Ito ay isang komunidad ng mga taong pinipiling gumalaw pasulong, sama-sama. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Salamat sa pagpili sa iyong sarili. Ngayon, umalis ka. Gumalaw ng dahan-dahan. Gumalaw araw-araw. Ang katawan mo ay kasama mo pa rin.